Good morning everyone. Welcome back to my channel. It's me again, Liza Webs channel, nga isang OFW dito sa bansang Athens, Greece, na hanggang ngayon ay OFW pa rin. Na malapit lang yumaman pero pera lang. For today's vlog guys ay tayo ay makikipag meet dito sa kaibigan ko dahil nagpapatulong siya na mag part-time doon sa kanyang trabaho dahil pagod na daw siya at tumatanda na daw siya at hindi na niya masyadong kaya. Kaya ngayon, nandito tayo ngayon nag-aantay ng bus at papunta doon sa kanyang trabaho. So, samahan nyo ako ngayon guys na mag-work at pupuntahan ko yung aking friend. Imimit ko siya doon sa bus stop. Tapos sabay na kaming papunta doon sa work niya dahil sabi niya need na ang kanyang magpahinga, kaya mag-work lang siya ng 1 hour and then iwan na daw niya ako, kaya matitignan mamaya guys. Tara, dito ako ngayon sa bus stop, naantay ko yung sasakyan ko dahil wala pa naman ito yung mga nakasulat. Kailangan ko daw antayin yung 206. Yan, 206. Pero wala pa. Dito ata ako mag-aantay. Itong bus stop na to ay maraming bus. Iba-ibang number. Pero ang kailangan nating antayin ay yung 206. Yun ang pwede nating sakyan. Yun ang sabi ng aking friend. Magpapatulong siya ng kanyang work. At sabi niya matanda na daw siya. Matanda na si Inday daw. Eh bakit hindi pa siya umuwi ng Pilipinas? Sabagay hindi siya makakauwi ng Pilipinas kasi nandito yung mga anak niya, asawa niya. Dito na siya tumanda. Kaya siguro dito na siya magpo-for good. Hindi na for good sa Pilipinas. Ayun, sabi niya, halika dito, tulungan mo ako sa trabaho ko kahit ilang oras lang, sabi niya. Dahil masakit na daw ang kanyang baywang at tuhod. Kaya ang sabi ko naman, ganun, pumapayag ka na masakit na ang tuhod mo. Sabi ko, niloloko ko siya. Kasi nga medyo may edad na siya. Tapos, ayaw pa niyang sumintong magtrabaho. Sayang daw. Nandito kasi yung kanyang family. May asawa siyang Greek at may isang anak. At actually, dalawa yung anak niya pero parang namatay yung isa, kaya isa na lang. So, para naman, hindi masayang yung aking araw ngayon dahil wala naman din akong trabaho. Nag-decide na rin ako na sumama sa kanya. Ayan. Niluluko ko nga bakit hindi siya magpahinga at umuwi muna ng Pilipinas. Iuwi niya muna yung binata niyang anak. Sabi niya, mas gusto daw niya dito dahil mura daw ang bilihin at dito na siya tumanda at sanay na daw siya dito, kaya mas prepare niya dito kaysa doon sa Pilipinas. Sa bagay nga naman dito kung kahit may 20 euro ka na ay marami na yun pag pumunta ka na ng Laiki, yung market, yung sinasabi nilang market ng mga Panagiri. Pag may 20 ka na, meron ka ng mga gulay, may mabibili na yun. Makakasurvive ka na sa isang araw. Kaya siguro yun yung iniisip niya, mas malaki yung opportunity niya dito kaysa sa Pilipinas. Siguro naman meron din naman siyang SS sa Pinas eh. Parang kung iisipin mo naman ay parehas lang din naman. Dahil kung meron din siyang SS dyan,
At panahon naman na tumanggap na siya ngayon kasi meron na nga siyang edad. Medyo ano na, sakto naman na sa pagtanggap ng kanyang benefit kung meron siyang SS. Ayan. So, ang tagal ng ating bus na inaantay, parang malilate ako sa pagtatagpo namin doon. Hindi ko man nakalain na matagal pala ang mag-antay ng bus dito. Kanina pa ako dito ay hindi pa ako nakakasakay. Mahirap pala antayin yung bus na yun. So guys, nandito na ako sa bus. Upon Straße, next stop, Pescatia. Grabe ang tagal nitong antayin. Oh my goodness. Isang oras ako doon sa bus stop na nag-aantay. Nauna na nauna na yung imimit natin. Hindi na niya ako nantay. So tinawagan na nga ako guys na mauuna na daw siya doon sa part-time niya. Kasi kukunin pa yung susi. At ako naman ay pasakay pa lang ng bus. Kaya sabi ko mauna na lang siya. Ay! So guys, balikan ko kayo. Tama. Kapag part-time. Kami part-time ni Manang Senya. O yan o. Kapag part-time. Kami part-time. Nagapok. Ay mo ni Christine. Ay ni Clara. Oo. Ay sumakit ang Clara. Punta kaming part-time guys. OFW. OFW life. O, diba? Kaya na si Ate Senya. Pumunta kami kanina doon sa isa niyang work at pangalawang work niya to. Double job. Double job. O, diba? Double job nang ginagawa. double job nang ginagawa ni Manang Senya. Sabi ko na nga eh. O, diba? Magpe-pension na to si Ate Senya sa Pilipinas. Ayaw pa niya mag-forgoat kasi nandito na yung Pension ka man na. Sino mo pag-pension na? Mag-pension na Ate Senya. Sa Pilipinas. Ano SS mo ba na? Kaya pension. Awan ti SS mo? Awan. Ay, so aman nun. Awan SSS ko. Bakit sayang naman yun? Awan Philippine passport ko. Ay, oo nga pala. Kasi Greek passport na pala sa Sosyalan. Sosyalan na pala to si Ate Senya. Wala nang Philippine passport. Greek passport na lang siya. Citizen. Kaya pag umuwi ng Pilipinas, magbabaya dito doon. Nagiging dayuhan na siya sa sarili niyang bayan. O, diba? Kasi niya. Ay. Nakagbayad na for Merlin. For Merly ba? Manuti tao, ilang years na si Ate Senya dito? Manong taon mo to yun Ate Senya? Kaya ito after 40 years. Oh, 40 years na si Ate Senya. Mayaman na to. Naka-live ka. Hindi Ay, wait. Video yan. Yan? Oh, video. Video, hindi to live. Yan. Si Ate Senya ay 40 years na dito sa Greece. Mayaman na to. Wala, picture pa dito pa natin ay ko. Oh, ito na patin natin na ikos. Ay, Dahil kumapay alaga kung picture mo. ayun nga no, sayang. So, anong oras? Mag-aalas 3 na. Nung alas 3. Ay, ano ba? Alas 2 daw. O, alas 2 na. Kaninang umaga ay doon sa kabila kami pumunta sa double job. So, magdo-double job kami dito sa kanyang office. Syalan talaga to si Ate Sonia. So syalan talaga to si Ate Sonia. Office girl. Office girl pala to si Ate Sonia. Hindi ko alam Wala. Kabaya. Hindi mapamami pag kimit-miting. Ay, toy? Pala. Uy, ate, yung gaso. Angot-angutan na kan. Ayan. Pala,
na-save mo. Magdo-double job kami ni Ate Senya, guys. Office door pala to si Ate Senya. Ano, magkatampay na kimerienda. Oo nga eh. Nakimarites. Nakimarites pa kasi doon si Ate Senya, kaya late na. Magkapilang, Marites. hindi na ako tumayo sa lamesa. Libreng kape. Ay, sayang naman. Magdo-double job kami ni Ate Senya. Kanina ay doon sa kanyang part-time doon sa kanilang malapit sa kanilang house. Ngayon naman malayo-layo konti. Uy. Nakikape pa kati si Ate Senya. Parte tayo, te. To? May kang papagnamda na lalaki. Ay. No. Hoy, nandito sa office ni Ate Senya, guys. Nyo guys, dito sa harapan ng opisina. Ang view napakaganda. Kita ang kapaligiran. Oh. Kapaligiran. Ayan, tapos na kami. Part-time. Tapos na. Haggard na, bra. Haggard na. Tapos na. Nay, tawag mo. Tinatawagan ka na ng mga kinaukulan. Tapos na kami mag-part-time, guys. Uwi na kami. Tapos na. Opisina. So, ayun na nga guys, ay tapos na kaming mag-work ng aking friend at tinulungan ko siya dahil nga, ayun yung sinasabi ko kanina na hindi na masyadong kaya ng mapagod. Kaya, tinawagan niya ako para tulungan ko siya. Ayun, nabot naman kami ng maghapon sa sobrang dumi yung office. Dalawang office kasi yung pinuntahan namin kanina. Yung isa ay opisina ng lawyer. Tapos yung isa naman ay opisina ng doktor, clinic. Clinic pala yung isa. So, may kita naman ako ngayon for today ng 2:20. Kasi, hati kami. Naghati kami. Kaya, yung sa akin naman may 40 euro ako. Ngayon, pupunta na naman ako ng supermarket para bibili ako ng ulam. Dahil, gutom na si Inday. Hindi ko na kayang magluto. Kaya pupunta ako ngayon ng supermarket, bibili na ako ng pansalad at saka baka merong manok doon na luto, yun na lang. Kaya guys, samahan nyo ako para gastusin na naman natin itong kita natin tong araw na to. Pero hindi naman lahat, syempre. Kung magkano lang. Ay, guys, at least, 'di ba? Hindi na sayang ang araw ko kasi Sabado naman ngayon. Wala akong work. Tinawagan ako ng kaibigan ko. Sayang din 'yon. Kaya may 40 euro ako. Pambili ko ng ulam. Kaya
Kaya ngayon, pupunta na tayo ng supermarket para bibili tayo ng ulam. Tignan natin kung magkano ang matitira itong 40 euro na to para sa kung magkano mabawas. Magkano mabawas diyon sa 40 euro na to. Kaya tara guys, balikan ko kayo pag nasa supermarket na ako. Nandito tayo sa supermarket. Dito tayo bibili ng ulam na ready na. Kaya pasok tayo guys. Eto, dito tayo bibili tayo ng ulam. Kung may ulam pa. Uy, gutom na ako eh. Meron pa. Meron pa. Bili tayo ng chicken. Ako to pulo. Ako to pulo para kalo. To mikro. Esto. Bor. Ne. Yan, bili tayo ng chicken. €7 guys. So ayun na nga guys, at tapos na tayo mamalengke. Tapos na tayo sa supermarket. Ito na nga. Nakabili na ako. Ito na yung kita ko kanina na maghapon. So ang kita ko kanina ay 40 euro. Pero ibinili ko na naman ng ulam for today. So, titignan natin kung magkano yung nagasto ko at magkano yung natira. So, andito na ako sa aming boarding house at babalikan ko kayo guys. Oh, ito na yung binili ko guys kanina. Ayan. So, ayan na nga guys. Ito na yung aking pinamili sa supermarket. Bumili ako ng pang salad. Ito ay ready na. Lalagyan mo na lang ng olive oil at saka lemon. Tapos, bumili ako ng bawang dahil wala na akong bawang. Bumili din ako ng paminta at saka suka at saka olive oil. And ito yung binili kong chicken. Yan. So, ito na nga yung resibo, guys. Ayan. Ang total niya ay 20 euro and 50 cents. Ayan, ang nagasto ko ngayon. Yan. Yan. So, yun na nga, guys. Yun na yung total ng aking pinamili. Yun na yung kita ko kaninang 40 euro. So, nabawasan na ng 20. So, 20 na lang, guys. So, kakain na. Kain na kasi gutom na si Inday. Maghapon walang kinain. Hindi ako pinakain ni Ate Sinya. Dahil ninabot na kami ng hapon. Dahil napunta lang siya sa kapihan. Nakipagtsikahan. Kaya umabot na kami ng gabi na. So guys, hanggang dito na lang aking vlog for today. See you next vlog and thank you for watching. Bye-bye!